Amen. Amen. Praise the Lord. Sige, maigsoon atong ipadayon ang paghisgot sa Doctrinas Gracia, Doctrines of Grace. Niyata karon magtuon may tungod niining Doctrine of Reprobation. Nga di ilagay madunggan na to or maigsoon ginawali kay ang ginawali is higugma sa ginutan ng tao pero di ba ginamaw ha tungod kay sa atong pagsosis Biblia higala doon ay mga taong wala gani higugma siguro kay kapungtan pa hinoon. Pero sa di pa din na maigsoon sugod karong adlaw sugod karong atak na then succeeding days, no, coming days, coming broadcast na to, maghatag sa day kog verse as a sort of meditation before sa Doctrines of Grace o mga doctrinal issues. Sige, now we Bibles sa inyong matubangan, please open that, no, sa Proverbs chapter 3. Muna itong pagpamalandong sa makadali ato ning pagatagon magsunog meditation for today, for the day, no. Okay, Proverbs 3 verse 1 and verse 2. Mato pa ni Solomon dinhi, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Kanindo taning reminder ni Solomon maigsoon. Ingon niya, anak ko, dili mo paghikalimtan ang akong kasuguan. Apan ipatago kini, patagui kini diha sa imuhang kasing-kasing. Let thine heart keep my commandments. Maigsoon diri atong makita nga sugog yung Bible, number 1, kini bang mahibalota sa Biblia. Kay di gud pakalimtan. So pag yun di ayaw kalimti, so gatuo na. Ang paitan na pasunod kung wag gili tuntuon sa Bible amon di mayo maigsoon. Kaya ang tao baya nga pwede mahimutang ignorante sa ubang butang, labi na kita mga seniors, mga tiguang, hindi naman takabalo lagi ng mga bagong gadget ron. Kabalo lang tusok-tuslok sa excuse me, sa atong cellphone, laptop, sa atong mga computer, natay kay balo gamay. Kaya mga howder, mga batanon man gyud, no? Hinamata sa mga bagong technology ba. Pero di gyud maigsoon nga nabatanon or matiguang walay hibang kaagan sa Biblia. Pawitan ng iyang Solomon sa itong gibasa ron, Proverbs 3 verse 1, dili mo pagkalimtan, ayaw kalimti. Ganun yun dihang ayaw kalimti, kay malimtanon man. Doon na magyuda kong puruhan na kalimtan higala mo ito ng kung nakabantay ka sa ginatulo sa Biblia, balik-balik ra yun. Ginabalik-balik ang mga pahimdom. Kay ako ang mga tamaison, malimtanon ta. Mani pa ni Solomon doon, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Ang imong kasing-kasing ipatibig kaniya ang mga kasuguan. Niya tanaw mo ison ang mahimong reward. Atawa, kamayo gus Ginoo. Kung ato daw tipigan iyang pulong, diyas itong kasing-kasing, no? Mo dangat ka to ang dagang katuigan for length of days. Kanindot na maigsoon, inuntas Ginoo nga, sige, tumana ni kay tagaan tagagtaas kinabuhi. Daghan labi pag yun panahon na maigsoon nga. Kini bang makabot gani go first 100 years iyang pangidaron na incentive, bonus, gikas gobyerno, 100,000 po. Kung makabot ba giedad sa pangidaron nga as gatos. Di ba? Common knowledge mo na maigsoon. Nga hatagan og 100,000 po. Pero maragay bagong pamagiro ng tagi-tagi, I'm not sure kung saan nakatinood, no? Idalot sinta 5,000 ba 13,000, 90 another 10,000. Di mas labing maayo, no? Kung magaling. O sa ingon sa tanawa kung itong tibigan na pulong sa Ginoo, ipa din length of days and long life and peace. Imagine that. Gawas nga, mutaas ang kinabuhi,
tagaan tagtaas kinabuhi, malinawon pa yun nga kinabuhi. Peace ka na ba yung kalinaw maigsoon? Mura ba na ibutang nga, di yun na mapalit ba? Dili kabayaran ang kalinaw, oy. Dili kabayaran ang kinabuhing malinawon. Di man na pareha og pagkaon higa lang, di man ta makakaog kung di na to paliton. Pero ang kalinaw maigsoon, dili man na mapalit. Kay sabay makahatag kalinaw, wala lain ang Ginoo. O niya, mapatunan na ito ang kalinaw kung sa ingon din tipigan ta ang pulong sa Ginoo. Kana ba ang Panginoong tipigan, dili kalimtan, taguan, tipigan, ikinabuhi. Mo na'y buot pasabot anang pataguan sa itong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, ikinabuhi yun. Kaya tingali unyag maayo ra kay tas doktrina, ha? Apan badlungon day kaita apa di gyud dapat ana, ha paisoon makaulaw na sa Kristohanon nga gabasa kanunay niya badlungon magapabadlong ba. Sige, kada lang maison mubo na to nga meditation for today. Og nga pastor sa napod another text na pod, ha. Sige, ato ta sa ato ang gibiyaan gahapon mahitong doctrine of reprobation nga doon na gyud mga tao nga wala igugma sa Ginoo, sinalikway. Na-remember to ninyo nga gipropesya nga suod nga higala sa Ginoo mubudhi niya. Pagbudhi maigsoon nga din igabaligya siya o nahitabo na sa kang Judas Iscariot. Ang bitato yun lagi sa Marcos 14. May panintawhan nagwa na lang ni Matao. Nakabantay mo ng versikulo ha, Maison. Mark chapter 14. Biyato na kong talagang kadali, ha. Niya to ipadayin Maison katong nahitabo sa kang Joshua bitaw. Nga pilato kahari, 31 kahari, with their armies. But before that, sige. Ato sang tanaw ning giingon din himaigsoon sa Marcos 14. Mark chapter 14. Marcos 14. Unya sugod ta maigsoon sa pagbasa sa verse 20. And he answered and said unto them, si Christ ang namulungan ni, it is one of the 12 that dippeth with me in the dish. Okay, yung mo sa Christ ba? One of you siya eateth with me shall betray me. Magkaon sila sa Last Supper ba? Usan ninyo, magbudhi na ko. So, wala pa rin maigsoon na agi mga taong mabudhion. Then, nangutan na sila. They began to be sorrowful. Mark 14 verse 19. Gagul sila. And to say unto him one by one, is it I? Another said, is it I? Sila pungutan ay. Kaya yung magod ni Christ, o saan ninyo magbudhi na ako? Lalim magkamuingon na ginawa na. So, ako ba Ginoo? Ang Ginoong Jesucristo, wa mo ingon nga, si Judas Iscariote, wala siya mo ingon na. Pero naa siya gihatag nga ilhanan. Ingon niya, it is one of the 12 that dippeth with me in the dish. Usa sa 12 ka mga apostoles, bastong Ginoo nga makaon niya ng gikatusob na kong tinapay. Diyas panaksan. The Son of Man, verse 21, yada, the Son of Man indeed goeth, as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. Ang nagsataw daw, ingon sa gikasulti na, kana na ang mag-anto siya. Pero yung pa sa itong Ginoo ni kay siya budhian man siya, no? Alaot kaniya, mas maayo pang wala siya ang magbudhi sa itong Ginoo ba? Mas my good were it for that man if he had never been born. May pagwa na lang na tanan mataw ni tawhana. Yung pa ni Christ, may palagwa na mataw ni si Judas Iscariot. Pero ano gipakataw man si Judas Iscariot,
aron sa ma-fulfill, matuman ang kasulatan. Ana higala, no? Usad ay sa sa mga tinunas itong Ginoo nga atong kaunay gina-mention din si Judas Iscariote nga maoy mubudi sa Ginoo. Natuman to pa sa natuman kay propesya man to sa Salmo 41 bersikulo 9 nga higalas tong Ginoo so nga higala mubudi niya. So unsa man si Judas Iscariot reprobate, sinalikway siya. Did God love him? Bag, wala. Kay kung higugma pa, mudangat si Judas Iscariote sa paghinulsol. Di ba pasol si Judas Iscariote nagbasol man? Lahi ba ng pagbasol kaysa naghinulsol? Kasi may kalainan sa nagbasol. Ang nagbasol ani basol yung ba nga usara ka himungaan akong nakawat naman ito'y sunoy kuyog-kuyog basulag yun nakuha signita gabasol siya pero pag hinusol maigsoon kayon yun na nga Lord di na kumusa pangawat og manok silingan muna siya muna pag hinusol ang pagbasol magmahi-mahi ba basol ko ba nga ikaw ako ang gipanguyaban or basol ko ba nga ikaw akong gikuha nga player sa ako nga basketball team bala maday kay pati gina akong basula ba ay nga na po yung gabasol ko ba nga kana siya nga trabahante tapulan maday kay na oy mayroon mo trabaho mo tanaw ang amo basol ko bang ikuha na ko na ay nga na ba si Judas Iscariote gabasol mga ison pero wato maghinulsol sa paghinulsol nga iya magitong gituyuan pagbudhi ang Ginoo. So niya again atong ginahisgutan karon may suon kining doctrine of reprobation. Now na-remember nyo gahapon katong mga hari pinag ito kahari ang giingon din ni sa Joshua. Grabe daghan na ba? Grabe gyud kung atong pilagay ta na-mention to na ko din sa programa pilagay ta sundalo ang Pilipinas na aron 200 kapin, abot pag 300, bata na 300,000. Ay wala anak maigsuon sa panahon ni Josue. Wala, layo ora kaya na. Ang atong mga sundalo. Ang sa China, pilagay ka sundalo. Wala sa China, ha? Pilag sundalo sa China. Millions maigsuon. Millions ang sa China, kay billion na ba sa population nila. So, pati naghana. Niya, nakikaway ato ang gobyerno, ato ang mga sundalo sa mga Chinese, no? Pila 200,000 data, sila kay millions. Pila kay million ang mga sundalo sa China. Ako nang i-research sa mga akong tanaw kung pila na kasundalo kay kita 200 plus naman. 200,000 plus, ha? Sundalo. Apila ng Air Force. Hindi na apila tanan. Sige, balik tayo mag-ison sa Joshua chapter 11. Yung pa sa verse 18, Joshua 11:18. Joshua made a war a long time with all those kings. Pila gani kahari? Chapter 12, verse 24, the king of Persia, 1. All the kings, 30 and 1. Imagine na higala. 31 kings. Meron ang mga sundalo aning 31 ka mga hari. Kung sa gatos lang o sa kalibo, dili oy. Perti daghan na. Good. Tapalik ta sa verse 18. Joshua chapter 11 verse 18. Joshua made war a long time with all those kings. Naghimo nagpakigubat si Josue batok na itong mga hari. Itong mga hari ba? Dugay na nakigbatok si Josue ngadto nila. There was not a city that made peace with the children of Israel save the Hivites, inhabitants of Gibeon. All other they took in battle. Apan na dito'y usaka
lugar maigsoon, no? Mga Hivites, wala sila pamatya sa mga Israelites. Sila rapod, pero the rest maigsoon. Ipa sa Bible. For it was, verse 20, tawan nyo maigsoon, Joshua 11, verse 20. For it was of the Lord to harden their hearts. Paitag rin ng taong, maigsoon, sabi taong magpalingog-lingog, di maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pait din akong kanabang paghahion sa Ginoo yung kasing-kasing. Di, nagyon siya magkatuo. Muna pait, maigsoon yun, ang isura na Nabalik sa Joshua chapter 11. So, doon na nakigubat si Josue niya itong mga hariya. O walay pagkidait na ang katawhan sa Israel, nining mga hintil nga kanasuran. All other they took in battle. So, ano ni? Walay pagkidait kanila, gawas lang sa mga Hivites. Then verse 20, atong gibasa ni Panandugay. For it was of the Lord to harden their hearts. Ang paggagahi silang kasing-kasing itong mga 31 ka mga hari maigsoon, together with their armies. No? Ang paggagahi silang kasing-kasing sa atong gibasa ron, gikan sa Dios. Ang Ginoo mo'y nagpagahi silang kasing-kasing, nga di sila masuko sila sa Israel. Manong control gini sa ginutanan maigsoon. Kita na rin ang iyang pagka-sovereign na iyang pagkamagbuot. Kontrolado sa Ginoo tanan butan. Higala, bisan pa itong mga lakaw karong adlaw na nas kamot sa Ginoo. Importante ha? Sa kung ka na ginaingon, ipanugyan sa Ginoo. Tanan na itong mga gimbuhaton, matagadlaw. Now, balik tayo sa verse 20. For it was, yun sa atong gibasa, for it was of the Lord to harden their hearts. Gikan sa Ginoo ang pagkagahi silang kasing-kasing. Mean to say, ipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ng mga tawhana. Imagine that, no? Paggahion. O nga nung ipagahi man to. Gawas aning versikulo na, pag ito'y verse nga. Romans chapter 9, no? Ang Diyos nagpatiga sa kasing-kasing niya tong buot niya patigahon, paghahion. Paghahion guys, Ginoo, magahi na. Matupari sa atong gibas. Unya nga nung ito, alaw mo to sa Ginoo, itong ato man maigsoon. Gahi lang kasing-kasing. Aron sila makig-away, padayon sa Israelites, og aron nga sila malaglag, mapatay nila ni Josue, that he might destroy them utterly, and that they might have no favor, but that he might destroy them as the Lord commanded Moses. Ang ison mo tayo oras. Pwede na ito ni Ugma. Salamat sa grasya, gugmagkaluwi si Ginoo. Kita nga may mga panahon siguro, may ison, itong wapatadya si Ginoo. Nagahay gusto itong kasing-kasing, palingog-lingog na tas pulong sa Ginoo. But then, miabot ang grasya, kaluoy sa Dios. Salamat sa kaluwasan ngo'y bayad di hapon Christ. Higala ikaw karong naminaw, kumusta man ka? Kasi natin ang mong salvation. If not, kung wala, karon ng panahon, come to repentance and trust Christ as your Lord and Savior. Sige, maigsoon. Ato na sa mga ipadayon ang paghisgot o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Now, nasugdan ako gahapon di ay before ta maghisgot din ining ay padayon na to ning reprobation. Ato na meditation. No? Sugdan na to na gahapon ang Proverbs chapter 3 sa ato ang meditation for that day. Karong gutlo atong ablihan atong mga Biblia maigsoon dinhi sa book of Hebrews chapter 1 for our meditation, no? Hebrews chapter 1 unya verse 1 and verse 2. Daghang kaining mga kamaturan atong makuha diri maigsoon nga diin gisulti din nga sa miaging kapanahonan sa Old Testament times ang Dios
gapadala siyang mensahe sa katawan sa Israel through the prophets. Maning this verse 1, God who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Mula sa unang panahon may sundaang tugon. As in these last days spoken unto us by His Son. Pero nining mga hinapos ng mga adlaw, ang Diyos, Amahan, nag-isulti na kanato pinagi siyang anak, whom He has appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Mga isoon, isgutan ako, makadali kaning kaimportante sa pagpaminaw sa unsay isulti sa pulong sa Ginoo. Unsa kaimportante ning maminaw ta, kay ang instruction sa Ginoo sa daang tugon, maminaw sila sa mga propeta nagpadala sa Dios. Ang ato karon maminaw ta sa gisulti sa anak ng Ginoong Kristo. Ang Ginoong Kristo maigsoon na nagtudlo og mga tao dinis bagong tugon nga mosulat siyang pulong. So kini atong gibasa still pulong sa Ginoo, doon na lagi gamit ang Dios. Ug usa man itong himuon, mga ison, kung unsay ginasulti sa bala ang kasulatan, ang ato is di lamang kay maminaw ta, kundi atong ikinabuhi, i-put into practice. Kaya narabay mga tao may ison, marabag estudyante bitaw o pupil sa eskwelahan nga tuwa sige tutok sa maestra, sige paminaw pero di ay makasabot, naminaw pero wala sabta ang unsay gisulti. Muna nga yung pasaban mentally physically present but mentally absent. Na-remember na ko ba katong usa ka istorya na dito ni natabo may son sa England. Doon ay usa ka tigulang na may bisita siya dito sa clinic sa usa ka doktor. Konsulta niya, ingon niya, Dok, kining ako ang pandungog ba na naman to ako'y hearing aid kanang di man kaayo klaro, Dok, di daw kay klaro. Dugay na daw siyang panahon gagamit ato na naunsa ba mga igsoon, no? Ang iyang hearing aid ay wala man niya gibutang dito sa kanabang side ba sa kanang diferensya nga daunggan. Ang hearing aid god mo ayuda man na aron nga kung bungol-bungol siya maklaro niya ang isulti. Isulti na siya ka istorya, maklaro niya. Nausa nga, wa man niya gibutang dito sa problema niyang daunggan. So, pagbutang na dito sa bang hearing aid sa dunggan niya diferensya, na kasi, klaro na. Naklaro na niya. Alang nga, maklaro nga sa primero, di man mo ito ikibutangan niya sa iyang hearing aid. Ang dunggan man niya nga, way problema mo, may ikibutangan hinoon. Niya gikuha ang hearing aid, gibutang dito sa may diferensya. Siya klaro na. Pero dugay na kayo siyang gagamit-gamit ato. May son, yun anak ba? Dahil mga Christians, dugay na kayong sigig simba. Pero nagpabilin niya pong bata spiritually. Nga naman na pastor. Kay maminaw, pero dili man lagi i-put into practice ang unsay na dunggan. Para na karon. Example lang ha. Atong kanang akong kanang ginaingon diri ba nga kung naatay problema kasi may itong unang duulon. Kung naatay problema, ang number one itong duulon may sunod Ginoo. Siya, dili ta mo konsulta dahil tas laing tao, natay mga problema mapanginanglan, dito sa tas Ginoo na. Kaya mo manaingon sa Biblia. Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord. Kaya kita, kung may problema, di naman tao dito sa Ginoo dangop, dito matas laing tao. So, daw gaya kaya tamugro. Malamang sila kung pahinawat mo, kanya itong programa Dres Kahanginan, kung sa mga instructions din atong patalinghogan, mapaminawa na ito o gatong ikinabuhi.
Sige, mo lang hamubo na ito nga pahimdom na itong tanan. Hebrohanon Kapitulo 1, versikulo 1 ug 2. Binumayson na itong ipadayon itong atong nabiyaan gahapon na gahisgot man ta mahitungod lagi ni ining doctrine of reprobation. No? Although, kana bang impasoban, way laing kuan pastor kanang makuyawan maputa ng doktrina oy na sa umato maisod nga maumog yun is Biblia nga naagaday mga tao nga nagsubay niya tong dalan ni Cain nga karaang dalan nga din padung atos kalaglagan na nabasa ninyo ning kuan na pamalandungan niyo ning Jude verse 4. Judas ba? Di ba ako na-mention ni itong niaging adlaw lang? Jude verse 4. Nga, mention din ni Jude, akong balikan sa niya, kaya kining manggong word din nga ordain, gitaganan ng daan. Ato naman in-emphasize, pero atong subliyon kadali lang maigso na at balik ta dito sa time ni Joshua. Tanawa sa verse 4. Jude verse 4. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation. So diha maison na sa religious gani ni nga sa kasimbanan gani sa Ginoong Kristo ni. Doon na day tao mga tao nga manag kuan ba sikretong gasulod. Unya nagapanudlo og mga hiwi nga pagtulunan. Ingon din turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Okay ni daisgot ni sa mga taong religious gani. Kung sa pagkatong mga taong di religyoso higala. Diba? Naagiday na pastor no, naamoning yung lagi ito sa verse 11. Mga taong nag-agi sa dala ni Cain. So, di gud mawa, maigsoon, di gud ta kahutdan og di gud kawadan og mga taong daotan. Magpabilin, naagi na sila. Ini kamatayan na napoy mo puli. Kaya di lagi mahurot ang mga taong daotan. Nga naman na pastor, samtang di pa mo balik ang Ginoo, di pa matapos ang kalibutan. Naagid na sila. Mga evil men, mga taong daotan na ako'y natanawan sa kuan ba. Sa dito na itabo sa US Mixon, sa kadako siyang sala, sa kadagrabe niya gipatay. Gisintensyahan siya sa judge og 500 years kapin, 511 years man siguro to, kung grabe po na 509, 511 years mapriso siya. Di mag-user kabot niya kay dako na siyang gisintensyahan. Ako ano ba? Siguro nasa mga 40 anyos. Kriminal ba? Grabe. May kabot o sa gatos ang pangidaro na to. Niya kay 509 years mapriso. So pati yung bugatang sala. Napoy sa rito, arang-arang, ngay 109 rapod, o 105 ba ito ang edad nga aradarang kanang tuig na mapriso siya. Pero maugi hapon, magtingkagol sa bilangguan. Ang akong point na rin mag-isang naagay mga taong ana ba? Kana bang ang ilang kinabuhi gigahin diyas pagpakasala. Kisa man yung matawhan na pastor, mauni ang Ginoong Biblia. Kung di sila mga luwas ba? Padong ni sa kalaglagan, mga reprobates. Mauni yun sa Revelation 13. Nakabantay mo ni Maigsoon, pinadayag Kapitulo 13. Adawan niya niya. Niya balikan na itong kang Joshua. Dito ito sa Revelation Maigsoon 13 and then verse 8. Naday katudang mga nanagpuyo sa yuta. Pero wala na yung mga Christians niya. Rapture na yung mga Christian ni panahon na. Verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. So, katudang tanan, nagpuyo sa yuta. Musimba sa mapintas nga mananap. Tanan sila. Ngayon din
and all that dwell upon the earth. Sila tanang napuyo sa yuta. Yung din musimba kaniya sa pintas ng manap, no? Whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, mga igsoon, wala na gyud daw masulat ay lamang ngalan sa libros kinabuhi. Hindi na pasor ka ng tanang tao, wala sa libros kinabuhi niya, dawat niya kang Christ, isuwat iyang ngalan, di man na maumaysan, wala man na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Ang naa sa balang kasulatan, naanay mga ngalan ng isulat sa basaon sa kinabuhi. Niya, kining mga ngalanan kining mga elect, mudangat yun na sa paghinulsol o pagsalik kang Kristo Jesus. Nabantayan to, remember niyo itong sa Lucas 10 bitaw, Luke chapter 10, ang katubang 70 missionaries padala sa Ginoo. Unya, pag uli nila, pati nilang lipaya, taho lang sila, Lord. Lucas, Kapitulo 10, verse 17. 10, verse 17 sa Luke. Sige, Andre. And the 70 return again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Report din itong 70 missionaries, Ginoo, bisan pa ang mga yawa. Gapailalom sila, kanamo sa imong ngalan. Ingon pa ni Christ, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give you power to tread on serpents. Ito bang mga apostoles, ang mga missionaries, itagaan daw sila sa Ginoo kagahom, bisan pa pagtunog sa mga tanga, no? Ingon din on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Grabing privilege ng gihatag sa Ginoo sila, no? Makahimo sila mga milagro, may makaunsa nila. Pero yung paniklas sa verse 20, ngani, ayaw ninyo ikalipay nga ang Espiritu gapa ilalom nga masugtanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan nahisulat na dito sa langit. Nahisulat na, kanang pulong nahisulat na. Yung din, your names are written in heaven. Di na, nasulat na. Dili ingon nga, pagatubang sa Ginoo, mingon nga, sige, sulat na ko yung ngalan, pasudlot ka sa langit. Di na mauhigala. Dili na ingon nga, pagkarang gitaw sa paghukom bitaw. Inikamatay sa tao, basta siya chosen sa Ginoo. Unya, siyempre, wang po chosen, pinili ba, nga, mamatay nga di maluwas. Maborn again, matawa mo yun na pag-usap. Kaya kung naipinili nga, kanabang pinili daw niya, wala matawa pag-usap, may imperno, wa gitudlo ang Bible na. Contradiction na sa gitudlo sa Biblia. Ang tanan nga gihatag sa amahan kang Christ, maluwas ito. Juan 6, versikulo 39, di ba? Matod pa ni Christ din na, tanan gihatag kanako sa man muari kanako. Og siya nga muari kanako, dili ko gayod, iga, sali ko ay. So, tanan maluwas gud nga mga pinilis Ginoo karon. Ang atong ngalan maisuon, no? Mao ni ang nakanindot ba? Nga bisan tuol sa atong pagkamakasala. Nga sa una, wala patahikap lagi sa Ginoo nagsubay tan itong karaan nga dalan, gasubay niya itong dalan palong sa kalaglagan. Pero kaya di man lagi ta appointed to condemnation, to damnation. Sama nining mga tao nga gingon sa Jude verse 4, ordained to this condemnation. Gitagana man ta for eternal life. And matupad ito sa buhat 13 Korinteo 8, di ba?
pagkadungog sa mga Gentiles nga giulihan sila Pablo, nangalipay sila og ilang gidalayg ang pulong sa Dios og na nagpanuo ang tanan. Ingon pa diya, na nagpanuo ang tanan nga gikataganan ng daan alang sa kinabuhing dayon. Nakabalik sa nato ni Joshua ang maigsoon. Tanaw aton rin sa Book of Joshua. Nganong misukol mag silang Joshua. Katong mga hari ba? Kaya ito kahari. So mapas Joshua chapter 12, last verse. 31 ka mga hari with their soldiers, with their great armies, may soon. Pila sila? Biyato rin kong tanawang kadali, ha? Ingon din na sa chapter 12 and then verse, nira. Chapter 12, verse 24. The king of Tirzah 1. All the kings, 30 and 1. 31 ka mga hari. Unya, sa ilang gibuhat, nakigira sila sa kang Josué. Uban sa ilang mabagang duot sa mga kasundaluhan. Pero ang sa gibuhat sa Ginoo, gilaglag sila. Ingat pa sa verse 19, there was not a city that made peace with the children of Israel. Gawas lang sa mga Hivites, nga mga pulmuyo sa Gibeon. All other they took in battle. Patay nila magsoon. Nga naman to, for it was of the Lord to harden their hearts. Iya sa Ginoo ang pagpagahid ay silang kasing-kasing that they should come against Israel in battle. Aron ilang gubato ng Israel, that he might destroy them utterly, and that he might destroy them as the Lord commanded Moses. Muna magsuon ba? No? Kung doon ay mga taong gipagahi ang ilang kasing-kasing, prerogative na sa Ginoo. Salamat na lang. Higalig soon. Kung nasave ka, salamat sa Ginoo. Pasalamat ta sa Dios. Nabtanta sa iyang grasya kaluoy. Higalig ikaw karon dahil higalang naminaw. Wala pa ka sa natin kaluwasan. Remember na? Kung kung nag-emphasize na itong programa, ang makaluwas ni mawalay lain si Christ lang yun. Mo sa ako ikaw agdaw ni gana to come to repentance and trust Christ as your Lord and Savior. Hantod ugma sa samang takna o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. manamilit magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.